A new academic year is fast approaching, tentatively on July 15 with a new class scheme. Just recently, Biliran Province State University proposed a two-shifting class system for academic year 2024 to 2025 to address the increasing number of enrollees and to ascertain access, equity, and quality. In this class setup, different schools except the nursing department are clustered into two. Cluster 1 programs will start the academic year with a 7 a.m. to 1 p.m. shift, while the second cluster will have the 1 p.m. to 7 p.m. class schedule. Every 4 weeks, the two clusters will change shifts, the Cluster 1 shifting schedule with Cluster 2, and so on until the academic year ends. Thus, with this new academic setup, the Pillar publication wants to hear the sentiment and opinions of the students regarding this transition. I am Mitchell Clay Durango, your host for this new episode of Vox Pop, the voice of Bipsonistas. So, good morning, ma'am. I am Mitchell Claire Durango from the Pillar publication. May I know your name and department po? I'm Zorian from the nursing department and I am a level 3 student. I am Crystal K. Catanza, BSTM. Ashana Disquitado from BSTM. I'm Mary Grace Fatima Dolphin from SAS po. Raj Joseph B. Kabulang from CRIM Department po. My name is Princess Abigail Igueran and from School of Management Entrepreneurship Department. I am Suzette Rodrigo Ando from STED. I'm Jiran April Hervasio, Department of Education. I'm John Ray Diaro po from BPED. Our first question po is, do you already know about the proposed class schedule for the upcoming academic year? What is your opinion about it? I already heard about the proposed class schedule pero kana ang mga sabi-sabi lang akong nabatian and hoping lang unta nga kana ang mas later pa sa ato nga proposed schedule kay very early pa man para sa among anak need pa na mag bakasyon. Actually, karon na pod ko kasabot pero wa man pod tay mahimo kay mao man pod ang bago nga setup. Para sa ako, okay raman po siya kay na may mga building sad nga ako. Kanang, kailangan man full face-to-face na batas na yung mga building nga gipangguba, tapos basin dili pa kasigo ang mga estudyante. Okay rasan. Kanang kabalo na ako sa bagong ron, tapos okay raman ko okay lang. Maaram na po kami and among schedule po is cluster 1 man kami, so 7:30 to 1 p.m. So nakon opinion nito is mas okay ya kay natatapik namon ang dati namon nga waray matapik bagan mas dako ang time namon para amon klase ma'am kay importante ito kay may dagang board exam, so kailangan malukop namon na namon mga kailangan i-election ma'am. Yes, kanang okay raman pod siya. Yes, I know it already, but siguro ma'am ito, may opinion na ko dira kay kung unsa may schedule na bagan ipadayon na lang unta ba kay murag after 4 weeks mag-change na pud kay murag magsige matag-adjust niya kay ang atong pagkaturog kay bagan magsige pud ag-adjust. Yes, I already know about the class schedule and akong opinion about ani is advantage siya, ngayon siya because kanang as me, as a student, layo pa ko gikanan. So, sayo ko manhe, then sayo sad ko makauli and kay among schedule is 7 a.m. to 1 p.m. man. So, mato. Yes po, alam ko na po yung proposed schedule valid sa Facebook page po ng BIPSO ko po siya nalaman. Then for me po ng university po para sa mga students I think okay naman po siya kasi naman po siya para ma-providean po ng classrooms ang mga students since ang rooms po ay limited na lang din dahil ang mga buildings inaayos pa rin and yun lang po, feeling ko okay naman po siya sa. What do you think are the advantages and disadvantages of this kind of class schedule since ang nursing, di ba kay everyday man inyong class, dili para sa amo ang 7 to ana? I don't think na ako'y makita nga disadvantages kay ang amo kay naman siya everyday interaction so kana ang mas angayan siya kontra sa uban nga mga departments nga usahay lang or like every week class sila nga naay interaction sa whole class face to face.
For me, ang advantage para sa ako kay working student man ko, makasud ko og tuloy-tuloy ba from morning to afternoon. Then I think sa mga engineering students, ang disadvantage siguro sila is ang ilang time for ilang laboratory like inana kay syempre siguro karon tunga-tunga jud ang ilang time ana. And nakoy nabatian nga nga ning comment about basin daw mag-cram sila sa ilang mga gawain. Yeah. Di ba kay 7 to 1 ang advantage lang diha kay ang mga students sayo makapahuway kay 1 man ang end sa klase. Ang disadvantage lang kay murag gipit kaayo ang time kay syempre mula nakasanayan nato kay 1.5 hour to 2 hours ang atong klase kada subject. Tapos karon murag 1 hour na lang murag gipit jud siya sa time murag dili ba makasya ang discussion. Yes. Same rasad sa iya pero ang advantage di ani kanang kay same sa iya makapahuwa makarest ang mga student og sayo tas ang disadvantage ani like kanang ang mga discussion magipit na kay 7 AM to 1 PM naman ang schedule sa kuan murag half day na la ba ana tapos kuan pananglitan og nay mga event diri dili siya madayon og dili madayon ang mga discussion ingana. So, sa advantage, ay, as I've said earlier, naingon na nako nga, ngayon siya kay, sa ako nga tagalayo, sayo ko makaanhi, sayo pud ko makauli, and then, ang disadvantage lang ani is, since whole month naman siya, di naman siya per kuan, murag na ay time nga, wala na jud may, unlike sa last year nga, nami time nga makapahuway, this time, murag wala kay everyday class naman yun. Diretso naman. An advantage ma'am is amo nga nito na topic namon ang kailangan namon iklase nga mga subject and mas dakon amon time nga nagugugulhan actual nga face to face. Ang disadvantage naman is masyado yan hectic or bagan nagsasapaw-sapaw kasi ang mga subject. So example, may da kami recitation sunod na pod may da na pod bagan oral bagan pressure may da pressure gamay pero I think kaya naman. Sa akin po, sa BPED, disadvantage siya kasi part din po ako ng isang affiliation dito sa PDC. Bali, ang trainings po kasi namin every night. Kung masasabayan po siya ng mga classes namin, evening classes po, bali, magiging complicated po yung pag-training namin doon sa sa PDC po. Ang advantage niya kay kanang maka-learn og sakto ang students, then damo siya ma-experience siguro labi nabago ang schedule, then so ang iya lang disadvantages kay mostly sa students kay dapat nila mag time management na kaingana. Advantage gad siya kaayo ma'am kay murag ma-learn na tag maayo ani kay face to face unlike dati nga alternate. And then the disadvantages katulagi ma'am nga sige ta adjust sa atong step night. In your current situation, do you agree to this kind of setup? Why and why not? I agree ani nga setup because kanang sa nursing need jud namo og interaction every day kay kanang napud bayami kanang mga clinical duties like sa hospital so need jud namo og like intensive ang amo ang pag-interact with the teacher and clinical instructors of students. Agreement pud kay ato man i-respect ang decision sa university kung ana ang setup. Actually dili kay kuan man ang setup kasi karon kay half day naman niya tapos kuan lagi kanang gipit na sa time 1 hour na lang kada subject ana. Agree raman pod ko kay lagi mao man kanang mo trabaho lagi kog buntag din tuloy-tuloy akong trabaho ko tubod to like kinana. So, in my current situation, yes, I agree kay ngayon siya, kay gani, whole month na siya, so mas tuloy-tuloy among kanang academic learning, mas padayon, then murag dili sa amo, murag dili mi mahang kay, ug kato kasing weekly, murag ang last week nga knowledge na mo, umaputol din, karon murag mas challenging siya, kay galagi, adlaw-adlaw na. Yes, kuan na lang, anad na lang siguro. Nga na, agree na lang pod siguro ko. So, kung kamoy pabuton po, what type of class schedule ang imuhang ipagawas kung ikaw pabuton? Siguro ako okay raman ang karon nga setup pero mas prefer namo katong sa una kay mas nasanay man mi og utrohon to karon mas sanay na jud mi nga ingato ang setup sa schedule. Same rasad sa iya kay kuan. Ang dati kasi namo nga schedule kanang dako kay mig time nga maghikay ing ana tapos ang mga discussion makuan kanang tapos kuan. Mao lang. Sa tinuod lang mo ni siya kung gusto jud ka na ang schedule kay everyday
So wala ko kayo kanang disagreement ani nga scheduling kay as a nursing student lagi kana ang need ni namo sa among course. Pero ang imong gusto like later na nga date ang class. Sa class. Ang klase jud like later pa kay kanang need jud namo og bakasyon. Sa una nga, class schedule. Like, nakay vacant, anak. At least makapahuway sad ka. For 1 week. Ay, dili. Mas okay ko fully face-to-face. Pero, kung mag face-to-face ba, anak, pag nakay pahuway, bisag mga 1 hour lang. Like, inana labi na kay mag-work pod ko. Like, inana pa. Para ako, mas okay niya. Kay, like what I've said, nga, kailangan ko talaga naman mag-focus on face-to-face kay may da kami board exam. So, mas ma-open ni nga kuan sa tingin ko mas ma-open ni kontraton 1 week online, 1 week face-to-face. Kay bagan mas focus iniya. So wala kay laing schedule like gusto ninyo nga ang cream face-to-face na jud pero may ana. Mas okay kung face-to-face yat perme full. Waray na Whole day. whole day na. Ito natural nga schedule ba para sa doon waray pa pandemic. Mas okay ito pero sering pa kulang manggitan mga resources and mga classroom so mag-ilob lanay. Mas prefer na ako ang 7 a.m. to 1 p.m. kay murag ma-practice gud na ako nga magmata na og sayo. Ma-training na ka sa real world. Opo. Preferred na kong schedule is ang schedule na gid karon kay ganahan jud ko sa iyahang ka setup kay lagi morning siya, then maundar siya 1 p.m. So, as tagalayo, makauli ra dayon. Then, napamit time, magpahuway, matug, unsa din, klase pag kaugma. So hapsay na siya. Oo, hapsay ra para sa ka. Sa tingin ko po, okay lang po sa akin yung previous na schedule or yung last, 1 week. Oo po. Kay, rin po ako, nag-BBH lang din po. And every week, umuwi ako sa amin, dun sa taga-kaibigan po kasi ako. Nauwi po ako doon para bawas din sa gastusin. Yun po. Mas prefer ko po yung last na yun lang po. Ikuan na lang ibalik na lang ang sa dati kay mauman ang naanda nila. Siguro maglisod na sila og adjust. Mga older students. So thank you so much for your time, ma'am. We've heard you, Bipsunistas. Truly, with this new academic setup of BIPSU, your opinions and sentiments do matter. The proposed 2-shifting class system for academic year 2024 to 2025 has sparked challenges and opportunities, as evident from the students' perspectives. In spite of this, Biliran Province State University remains steadfast to their commitment in adapting and ensuring the best possible learning experience to the student body. Ikaw, Bipsunista, what are your thoughts on the new academic shifting setup? Share your views on the comment section below. This has been your host, Mitchell Claire Durango, and that's it for this episode of Vox Pop, the voice of Bipsunistas.